Balik mga abay at taong bahay. Gaya nga ng sinabi namin sa inyo kanina, meron tayong makakasama. Isang abogado in the person of Attorney Mark Christopher Tolentino. Great morning! Good morning, Abay Julie. Yes! Kamusta na kayo? So far, okay naman, walang problema. Oh, maganda yan. Pag-usapan natin na, di ba, attorney, may malaking kinalaman sa pag-aampon. Pag-aampon, adoption. Alam niyo, marami ang nagtatanong tungkol dito sa pag-ampon, lalo na, di ba, walang anak, o di kaya gusto pa nilang malalaki na yung mga anak nila, gusto nila ulit may baby sa bahay. Hindi, yung bagong batas natin ngayon. Kasi dati, yung old law, yung adoption, it was designed sa mga mag-asawa na walang anak before. Ngayon kasi, yung adoption ngayon, ang i-design yung adoption primarily for the best interest ng bata. Ibig sabihin, kahit na anak mo, pwede mo i-adopt. Yun yan. Kahit, for example, anak mo sa pagkadalaga, you have to adopt your child para maging legitimate. Kasi ang epekto kasi ng adoption, it will elevate yung bata to legitimate child. It means, kung, for example, anak ka sa pagkadalaga, sa pagkabinata, you are anak sa labas, illegitimate child. So, anong gagawin mo para maging legitimate? Hindi naman kasal yung asawa, yung tatay at nanay mo. So, you have to adopt your own child. Yun yan. Yung proseso, ang pag-usapan natin, yung requirements and procedure. Okay. Attorney. Yung requirement, kailangan, number one na requirement, may capacity ka to adopt. Ano yung mga requirements to adopt? First, at least 16 years old ka. 16 years yung difference pala nang i-adopt mo. Mula dun sa Except pag yung anak mo ang i-adopt mo. In that case, kahit hindi 16 years ang gap ninyo, walang problema yon. Another, you must have legal capacity to adopt. At least 18 years old ka. And kailangan you have financial capacity, educational, at least kahit na hindi not necessarily na educated ka, but at least you are psychologically fit to adopt your own child. You must be financially fit to adopt your child. It means kung wala kang kakayahan, anong purpose? Another, kailangan hindi ka na-convict of any crime involving moral turpitude. It means, that's why, if you want to adopt, kailangan ka kumuha ng NBI certificate, police record, na at least malinis yung record mo. Yun yan. So it means, pwedeng Filipino ang mag-adopt, pwede foreigner ang mag-adopt. Ganon din ang requirements na mas mahirap ang foreigner. Mas mahirap. Kasi kailangan, if you're a foreigner, kailangan yung country mo may diplomatic relationship sa Pilipinas. Kung walang diplomatic relationship, hindi pa pwede yun. Pangalawa, kailangan na nandito ka sa Pilipinas at least 3 years, nag-stay ka na dito. Okay? And third, na requirement sa adoption, kailangan yung country mo papayag na yung bata ipasok sa country mo as your own child. Yun ang requirement. Except, of course, if you are a former Filipino. If you're a former Filipino citizen, pwede kang mag-adopt kahit na hindi ka nag-stay dito for at least 3 years. Pero, attorney, masasabi ba natin na para yata naging mas mahirap ang proseso ngayon unlike before? Actually, almost the same. Almost the same ang proseso. But, ang purpose ng adoption ngayon, always for the best interest ng bata. That's why, for example, yung bata na adapt mo na, hindi mo na pwedeng isole yun. Hindi mo pwedeng isole yun. Pero yung bata, pwede niyang i-rescind ang adoption. Yan. Ikaw, for example, in-adopt mo yung isang bata. Hindi mo naman relative yun. Tapos, ayaw mo na, hindi mo pwedeng isole yan. Okay? No return, no exchange in adoption. Pero yung bata, for example, sinaktan mo, may sexual abuse, may physical abuse. In that case, pwede i-rescind yung adoption. Hindi pinag-uusapan dito yung time frame. Walang time frame. In fact, may nagtatanong sa akin, what if I'm already 30 years old? Pwede pa ba ako i-adopt? Yes, pwede. Walang problema kasi wala namang requirement sa batas na at least minor ka. It means even if you're 30 years old, 20 years old, pwede kang i-adopt. Walang problema sa batas yan. Yun yan. Pero, kailan yung pagkakataon na nagkakaroon ng problema sa batas, attorney? Ang problema sa batas, yung for example, kasi pag adoption kasi, kailangan may consent ang mga magulang. Kasi consent ng mga magulang, biological parents. Tatay and nanay, papayag sila na i-adopt ang bata.
Yun yan. So paano paano yan kung yung bata, anak pala sa pagkadalaga? Unknown yung tatay, hindi alam kung sino yung tatay. So in that case, kailangan talaga may exertion of effort na hanapin yung tatay. Tapos kung wala talaga yung tatay, kailangan i-declare yung bata as abandoned child. Hindi pa pwedeng automatic i-adapt muna. Oo. Kailangan may declaration ng court na yung bata is an abandoned child para pwede siyang i-adapt. Eto, may tanong na agad na pumasok para sa inyo. Di sa atin. Sabi niya, paano po kaya yung anak ng pinsan ko na iniwan lang niya sa amin, 3 years old pa lang noon, 7 years old na ngayon yung bata. Gusto ko na siyang ampunin from Linda ng Mahayhay. Walang problema yan. But ang problema kasi natin dito, yung practice natin, simulation of birth. We say, ano yung simulation of birth? Kasi when we say adoption kasi, it is judicial in nature. When we say judicial, kailangan dadaan lahat sa court. Ang ginagawa ng mga kababayan natin, pina-register nila yung birth certificate. Yung nanay, nakalagay yung pangalan niya, yung tatay, nakalagay yung pangalan. Yun na yun. Hindi yun adoption. Yun ang tinatawag na simulation of birth. Parang ninakaw mo yung pagkatao ng bata. So, pwede kang makukulong hanggang 12 years. Ganon? Yes. So, ang tawag doon, simulation of birth. Kasi, parang ninakaw mo kasi yung pagkatao ng bata. Well, as what I've said, ang adoption, ang purpose ng adoption is serve mo yung best interest ng bata. Hindi best interest ng mag-a-adopt, kung hindi ng bata. So, it means, pag ninakaw yung pagkatao ng bata, that is already simulation of birth, criminal liability na yan. Hanggang 12 years na kulong yun. Oh, dapat alam natin yan. Dapat alam mo, abay. Eto pa, sabi ni Mami Tere, ayan, pangalan pa ni Tere, di ba pwede na itago na lang yung pagkatao ng isang bata kasi pwede pang makasira yan ng future. Yun kasing kakilala ko, mula nang malaman niyang ampon siya, naging malayo na siya sa amin. Hindi. Kasi adoption kasi, kailangan ng consent ng bata. If the child is more than 10 years old. Pag more than 10 years old, kailangan pumayag yung bata na i-adopt siya. Kung hindi siya pumayag, hindi pa pwede yun. Yan, ha? But kung less than mga 6 years old, 6 months, hindi kailangan ng consent ng bata, but kailangan ng consent ng mga magulang. Please take note, ang adoption is confidential in nature. When we say confidential, yung birth certificate ng bata, hindi nakalagay doon na adopted siya. Wala nakalagay. Ang nakalagay doon, yung nag-adapt, siya na yung tatay, siya na yung nanay. But kailangan ng court order. And yung court order, confidential in nature yan. Dapat ang nakakaalam, yung nag-adapt lang. So, hindi mo pwedeng sabihin na ampon yan. Kasi, swerte nga ampon ka eh. Kesa anak ka sa labas. Kasi, pag ampon, same rights, inheritance rights, same right yan ng legitimate child. Mas mataas pa yung rango niya sa hierarchy ng inheritance compared sa anak sa labas. Teka muna, maaaring tinatanong ng ating mga abay ngayon, o sige, susundin ko yung sinasabi ngayon ni Attorney Mark. Gaano katagal na magiging legal talaga yung pag-adapt ko dito sa aking pinsan o sino man? Matagal yun. Kasi judicial in nature. When I say judicial, for example, granted na yung adoption mo, may tinatawag pa tayong trial custody period. I say trial custody period, approved na, granted na sa court. May 6 months period pa na hindi pa maging final ang decision ng court until after the 6 months period. Yung 6 months na yan, yun ang tinatawag na trial custody period. And during the filing of the adoption petition, may tinatawag pa tayong social worker. Kailangan titingnan na compatible yung bata at saka yung mag-a-adopt. Kailangan psychologically fit yung mag-a-adopt, compatible yung personality ng bata at saka personality ng mga magulang. Kung hindi pa rin ma-approve. Kasi nga ang adoption, it is always for the best interest ng bata. Sabi niya dito, ako po si Jen ng Pasig. Tanong ko lang, ayaw ko po kasing mag-asawa, pwede po bang mag-adopt? Yes, pwede. Kapag single. Pag single, pwede mag-adopt, ikaw lang. Pag may asawa ka, pwede mag-adopt. Pero kailangan joint ang adoption. Example, mag-asawa, lalaki, babae, mag-asawa sila. Hindi po pwede si babae lang mag-adopt. Kailangan joint ang adoption. Silang dalawa dapat ang mag-adopt, except pag hiwalay na sila. Assuming na hindi, kailangan silang dalawa ang mag-adopt. Another, kung dalaga, pwede mag-adopt sila mag-isa. But walang tinatawag na joint adoption sa for example, dalawang lalaki.
dalawang babae, hindi po pwedeng, walang joint adoption. Kailangan, yung joint adoption na sinasabi natin, kailangan mag-asawa. Yun yan. Gusto niyo ba magtanong pa kay Attorney Mark? Well, he's a practicing lawyer. Saan ba ang office nyo? Sa Makati po. Sa Makati. Hayaan nyo mga abay, invite ulit natin sila para sa iba pang topic para naman mas marami tayong matutuhan. Ayan. Thank you, Attorney Yes, thank you, Mark. Abay Julie. Yes, oo. I'm feeling close. Well, marami nagtatanong, ba ibig sabihin ng abay? It's partner. Partner. Oh, Yes. thank you again. Yes. At mga abay, marami pa kayo naaabangan ng mga kwentuhan dito sa Taong Bahay dahil nandyan si Doc Louie Gutierrez, of course, at si Doc Patrick, and they will talk about diseases of the salivary gland. At meron tayong guest din, bibisita sa atin na principal, may teacher, and they will talk about yung rice possible. Oo, mga abay. Isang advocacy campaign po yan. Sa pagbabalik yan at Taong Bahay, kaya dyan lang kayo.